Pasado alas 11 na po ng gabi at hindi pa natatapos ang traslasyon ng imahe ng Poong Jesus Nazareno. Live nakuha po yan sa bahagi ng Castillejos sa Maynila. Mahigit 19 na oras na ang traslasyon na nagsimula alas 4 na madaling araw sa Quirino Grandstand. Inaasahan din mamaya ang dungaw o pagtatagpo ng imahe ng Jesus Nazareno at ng kanyang ina, ang Our Lady of Mount Carmel na nakatanaw mula sa San Sebastian Church. Habang nagpapatuloy ang traslasyon, matyaga naghihintay ang mga deboto sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno o Jesus Nazareno o Quiapo Church para sa pagbabalik ng andas. As of 9 p.m., nasa 2.4 million na ang bilang ng mga debotong nakiisa sa traslasyon ayon sa Manila LGU. Lumalalim ang gabi pero hindi pa rin natitinag ang mga deboto ng Poong Jesus Nazareno at mas lalo pang dumarami ang mga nasa Quiapo Church. Mula roon, may live report si JP Soriano. JP! Maris, mga kapuso, kanina hanggang sa pag-alis mo, Maris, dito sa Quiapo Church, hanggang sa mga oras na ito ay parami po ng parami ang mga deboto dito sa paligid ng Quiapo Church. Talaga pong dagat ng mga tao nag-aabang sa pagdating ng andas dito sa Quiapo Church. Pero Maris, kung pagbabasihan nga ang bagong trajectory o galaw ng andas ay sabi po ng Manila Police District, sa tingin nila aabutin to ng past 2 a.m. At dagat po ng mga deboto ang nasaksihan natin ay meron din po tayong mga nakita rito, Maris, ng mga replika na nag-aantay dyan po sa paligid ng Rojas Boulevard at tumagpas na kasi nga ito sa 15 oras na target na mga namamahala sa trastasyon na maibalik nga ang imahen sa Quiapo Church. May kanya-kanyang dasal po ang mga deboto dito, Maris, pero ang mga otoridad na nakabantay sa paligid, meron din pong sariling panalangin ngayong gabi. Sana wala nang aberya katulad ng mga nauna po, 'di ba? Na ano siya sa bagater, naputol ang tali at yun nga, no, naghahanda po tayo as much as possible again. Mas mabilis pa rin despite the mga trouble na na-experience natin. At Maris, ito na ang huling misa para po sa pista ng Poong Nazareno na dapat po ay kung pagbabasihan po last year narito na, pero mas dahil nga po mas mabagal ay ine-expect po na talaga pong mas mag-aantay po ang mga deboto dito sa paligid ng Quiapo Church. At yun muna ang latest, balik muna sa iyo, Maris. Maraming salamat, JP Soriano. Bago tuluyang makabalik sa Quiapo Church, idaraan muna sa San Sebastian Church ang imahe ng Jesus Nazareno para sa tradisyon ng dungaw. Alamin natin ang sitwasyon doon mula sa live report ni Bea Pinlac. Bea, malapit na ba dyan? Maris, hanggang sa mga oras na to, bagamat nabawasan na, nagmisulang dagat pa rin ang mga deboto. Ang aking likuran, ito yung labas ng San Sebastian Church. Ito'y para masaksihan ang tradisyonal na dungaw. Tinatawag na lamirata ang tradisyon ng dungaw kung saan sandaling titigil ang imahe ng Poong Jesus Nazareno para makadungaw sa imahe ng Birheng Maria o Nuestra Señora del Carmen de San Sebastian. Hindi malinaw ang pinagmula ng dungaw at noong 1900s, naputol ang tradisyong ito hanggang muling isinabuhay noong 2014. Ayon sa San Sebastian Church, ang dungaw ay simbolo ng maternal love o pag-ibig ng isang ina. Posible raw na abutin ng hanggang alas 2 ng madaling araw ang usad ng traslasyon ngayong taon. Ayon sa Multi-Agency Coordinating Center ng Traslasyon, abot na sa higit 960,000 ang mga deboto sa traslasyon as of 8 p.m. Yung sitwasyon dito ngayon, Maris, yung ibang mga deboto ay susundan na yung takbo ng andas, hindi na makapaghintay at tutulong na lang daw sa pagtutulak. Pero meron din tayong mga nakausap na deboto na taon-taon daw ginagawa o sinasaksihan itong tradisyonal na pagdungaw, kaya desidido sila na abangan talaga anumang oras abutin ang tradisyonal na dungaw. May iba naman na ipapasa o ipapamana na sa kanilang mga anak itong tradisyon ng paghihintay dito sa labas ng San Sebastian Church para masaksihan ang dungaw. Yan muna ang latest mula rito sa Maynila. Balik sa iyo, Marie. Bea, can you hear me? Bea? Yes po, Maris.
Alright, Bea, kasi nung mga nakaraang taon na nagko-cover ako dyan, kapag mga ganitong mga oras, talagang siksika na yung mga tao, yung mga deboto dyan sa Plaza del Carmen, no? At yun nga yung hudyat na talagang paparating na yung andas. Sa ngayon, parang nakikita ko may mga espasyo pa dun sa kalsada. So, ibig sabihin ba niyan, medyo matagal-tagal pa sila maghihintay at hindi pa nakatakdang dumating anytime soon yung andas dyan? Nakahiga na at nagpapahinga sa gitna mismo ng kalsada, pero nabawas-bawasan na yan. Ngayon lang, yung ilan kasi ay susundan na talaga yung andas. Nakakadaan na nga rin yung mga motorsiklo rito, no? Kaya naglalaan na ng space sa daan para hindi sila matamaan. Kanina rin, Maris, ikwento ko lang din sa'yo na yung mga naabutan natin dun sa mga medic center o yung mga humihingi ng paunang lunas, yung mga nasusugatan yung paa o kaya hindi na kinakaya yung siksikan o gitgitan dito. Meron pa namang mga space na pwedeng puntahan yung mga deboto rito sa Plaza del Carmen. Tuloy-tuloy rin yung pagdarasal nila ng Rosario dito sa labas ng San Sebastian Church. Balik sa'yo, Maris. Alright, maraming salamat, Bea Pinlac. Bantay sarado ng mga otoridad at ng mga Hijos del Nazareno ang Villalobos Street, ang makitid na kalsadang huling daraanan ng andas padiretso ng Plaza Miranda at Quiapo Church. Mula roon, may live report si Jamie Santos. Jamie! Maris, ang Villalobos ang huling kalsada bago makapasok at makabalik ng tuluyan ang andas ng mahal na Poong Nazareno. Kaya itinuturing na pinakakritikal na bahagi ng prosesyon. Tumbok mismo ng Villalobos ang Plaza Miranda. Papasok na ng Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno o Quiapo Church. Choke point ang kalsada dahil sa kitid nito at tuloy-tuloy na pagdating ng mga deboto. Dito pa man din ang simula ng pila ng mga nais makapasok ng simbahan. Bukod sa Villalobos, makapal din ang dami ng mga deboto sa katabing Palangka Street. Sa bukana ng Villalobos, mahigpit ang pagbabantay ng mga miyembro ng Hijos del Nazareno at ng PNP. May hawak na tali ang mga marshal. Harang ang mga yan para makontrol ang mga deboto. Patuloy ang paalala ng mga miyembro ng Hijos del Nazareno na huwag magtulakan at magtakbuhan, lalo na kapag umuusad na ang pila. May naka-standby pa ring mga medical team at rescue personnel para sa mga nahihilo, nasusugatan at nanghihina. Sa isang tindahan sa Villalobos, inabutan namin ang isang grupo ng mga deboto mula Taguig na doon daw talaga pumupwesto taon-taon. Meron ding mga debotong hindi nahangad na makalapit sa andas. Sapat na raw ang makapasok ng simbahan at maibulong ang kanilang panalangin. Dito talaga kami napapabilis sumampa kaysa sa malawak na lugar. Palata na rin namin, taon-taon. Ilang oras na po naghintay para makapila po? Bali, 3 hours na po. 3 hours po. Aantayin niyo po ba yung andas o magsisimba lang? Magsisimba lang po. Dito po talaga pinapasok ang mahal na senyor. Kaya nandito po ang pressure. Andito po ang lahat ng debotong pasaway. Iniiwasan po natin silang masugatan, masaktan, maipit ng andas. Maris, muling paalala ng mga otoridad sa publiko na hanggat maaari ay sumunod po sa patakaran at iwasan ang sumampa sa andas para iwas disgrasya. Yan yung pinaka-importanteng yugto ng Traslasyon 2026. At yan ang latest mula rito. Balik sa iyo, Maris. Maraming salamat, Jamie Santos. Pinakamaaga man sa loob ng mahigit 2 dekada ang traslasyon ngayon, tila lumusong pa rin ito sa baha ng mga tao lalo ng mamalagi sa Arlegui ng 5 oras. May report si Jonathan Andal. Sumainyo ang Panginoon at sumayo'y. Sa Misa Mayor, pagsapit ng hating gabi, nakinig ang libo-libong deboto sa Quirino Grandstand. Gaya ni na Krisha at Derek na kasama ang 4 na taong gulang na anak. Every year namin itong ginagawa. Mas napapanatag yung pagsasama naming mag-asawa. Importante sa akin na paghawag sa lubid dahil dito natutupad ko yung mga hiling ko. Ang PWD na si Miriam, lalo raw lumalim ang pananampalataya ng maaksidente ng 2024. Pinalangin ko pa na bigyan pa ako ng isang buhay. Si Balanga Bishop Rufino Sescon Jr. ang nagbigay ng homily. Sermon niya, gaya ni Jesus, matuto tayong magkusang bumaba. Sa ating bayan ngayon, may mga ayaw bumaba kahit mali na
at pistado na. Ayaw bumaba kahit binabaha na at nasisira na ang bayan. Ayaw bumaba kahit hindi karapat-dapat. Tumigil na. Tama na. Maawa na kayo sa taong bayan. Mahiya naman kayo. Bumaba na ng kusa, alang-alang sa awa at pag-ibig. Viva po ang Jesus Nazareno! Viva! Umusad ang traslasyon saktong alas 4 ng umaga. Pinakamaaga yan sa loob ng mahigit 2 dekada. 4 na minuto pa lang ang lumilipas, dinumog ang andas. Nagka-tensyon din sa bahagi ng Padre Burgos Avenue. Wag dyan! Labas! Wag dito! Labas! Pinilit kasi ng ilang kabataang makalapit sa andas. Muling sumalubong ang mga deboto para mahawakan ng lubid at makasampas sa andas. May ilang nadaganan. Ako po yung nadaganan po. Ako po yung nasa ilalim. So baka may possible po na nabalian daw po yung paa ko. At may muntikan pang madukutan. May umawak sa bulsa ko. Pag hawak sa kamay, hawak na yung 2 cellphone ko eh. Buti napitawan. Alas 7 ng umaga, palapit na sa Ayala Bridge ang andas. Pinakiusapan ng mga pulis ang lider ng ilang grupo. Inabot na ng alas 10 ng umaga, usad pagong ang pagtuntong ng andas sa tulay dahil hindi pa rin nakontrol ang mga deboto. At nang makatawid na ito sa tulay, pagkababa sa Carlos Palanca Street, tila mas agresibo pa ang ilang deboto. May mga sumabit na sa mga poste ng tulay at pagdaan ng andas, nagtalunan pa ang iba. Nirescue ang ilang bata, pati mga hijos del Nazareno. Talagang hindi ko lang inaya kasi hindi na ako makaingay kaya bumaba lang ako. Ano napansin mo naman sa mga deboto ngayon? Wild! Marami silang inihiling kaya ganyan sila. Tanggap naman namin yan kahit masaktan kami. Wala problema. Kasama sa trabaho namin yan. Sa Quezon Boulevard, nagtagal ang andas matapos maputo lang isa sa 2 taling humihila rito. Ilang beses nag-atras abante ang andas na halos bumangga pa sa kanto ng Quezon Boulevard at Arlegui. Tuluyang nakausad sa Arlegui ang andas matapos ang humigit kumulang 1 oras. Pero sa dami ng mga nais makalapit sa andas, tila na corner na ito at di makausad sa daluyong ng mga deboto. Panay ang buhos ng tubig ng mga nakatira sa gusaling nasa landas ng andas para maginhawaan kahit papano ang di mahulugang karayom na dagat ng mga deboto. Mula sa maliwanag pang alas 3 ng hapon, naglagi sa Arlegui ang andas at inabutan na ng dapit hapon. At sa gitna ng di pa rin mabawasang bilang ng mga deboto, pasado alas 8 ng gabi na nakaalpas ng Arlegui ang andas patungong Fraternal. Jonathan Andal nagbabalita para sa GMA Integrated News. Daan-daang deboto ang nilapatan ng first aid sa gitna ng traslasyon. Nagmistulang emergency room ang isang medical tent sa dami ng sunod-sunod na isinugod para bigyan ng first aid. Sa dami ng mga deboto, pati medical volunteers na sasagip sa mga nahihilo, naipit na rin. Habang lumiliko pa Arlegui ang andas, isang babae ang pinagtulungang buhatin matapos mahimatay. May mga nahilo rin at hirap makahinga. Tinulungan na sila makaakyat sa pader para maiahon mula sa dagat ng mga deboto. May mga nagalusan at may mga nag-panic attack. Sa Quezon Boulevard, isang hijos del Nazareno naman ang dali-daling inilabas mula sa andas. Bago naman nagsimula ang prosesyon na sawi ang photojournalist na si Ito Son nang atakihin sa puso habang nagko-cover ng pahalik sa Quirino Grandstand. Naisugod pa siya sa ospital pero binawian ng buhay. Hindi naman ito itinuturing ng simbahan na casualty ng traslasyon dahil matagal na raw na may sakit si Son. Sa ibang balita, 3 na ang kumpirmadong nasawi sa pagguho sa isang landfill sa Cebu City kahapon.
Ang isa na sawi ay kabilang sa 13 na rescue kahapon. Mahigit 30 ang patuloy na pinaghahanap. Isa sa mga tinitingnan sanhi ng pagguho ay ang magnitude 6.9 na lindol sa Northern Cebu noong Setyembre. Gayon din ang tubig ulan na ibinuhos sa pananalasa ng Bagyong Tino noong November 4 at ang mga pag-ulan nitong mga nakaraang araw. Sabi ni Cebu City Mayor Nestor Arquival, hindi muna mag-iimbestiga sa insidente dahil nakatuon sila sa rescue operation. Sa pahayag ng Prime Waste Solution, sinabi nilang nakikipag-ugnayan na sila sa pamahalaan para sa pagbibigay tulong sa mga naapektuhan ng aksidente. Suspendido na ang operasyon ng pasilidad. Pinag-aaralan ng Cebu City LGU kung saan itatapon ang mga basura. Tinitignan daw nila ang mga bayan ng Consolacion at Minglanilla. Inalmahan ng kampo ni dating Congressman Zaldico ang pagkumpiska sa walang luxury vehicle na pinaniniwala ang konektado sa kanya. Sabi ng abogado ni Ko na si Attorney Roy Rondain, mali na kinumpiska ang mga ito dahil hindi naman nakapangalan ng mga ito sa kanyang kliyente. Nakausap na raw ni Rondain si Ko tungkol sa pagkumpiska ng mga sasakyan. Pero hindi raw niya alam kung saan nagtatago ang kanyang kliyente. Sinusubukan pa naming kunin ang pahayag ng Bureau of Customs hinggil dito. Tinawag din ni Rondain na illegal search and seizure ang isinagawang operasyon ng pulisya noong Miyerkules, kung saan sa pilitan umanong kinuha ang mga susi na nasa 22 iba pang mga sasakyan nang walang warrant mula sa korte. Ilang oras din daw pinigilang makaalis ang mga driver. Hinihingi pa namin ang pahayag ng PNP.